Hollywood TV. Oh my God! May baril si Gabriel sa kotse niya. Natigilan ako, nakatitig sa barrel ng baril. Wala na ba siya sa isip niya? Galit na galit ba siya at balak niyang patayin kaming dalawa? Gusto kong umalis agad sa sasakyan, pero hinawakan niya ang kamay ko, at inabot sa akin ang baril. Nanginginig ako nang maramdaman ko ang malamig na metal na dumampi sa aking mga daliri, nanginginig ang kamay ko sa kaba at takot. Kill me, matigas na ulit ni Gabriel. I will not. Ang pagpatay sa iyo ay hindi malulutas ang lahat ng problemang naidulot mo, Gabriel, at hindi rin ito mapapawi ang pananakit na idinulot mo sa akin, sabi ko sa kanya, sinusubukang manatiling kalmado, habang hawak pa rin ang baril. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan ko. May mga bala ba sa loob nito? Masyado akong natakot mag-check. Dapat kang mabuhay upang harapin ang mga consequences ng iyong mga aksyon at tikman kung ano ang nararamdaman ng karma. Ngunit kung gusto mo talagang mamatay ngayon, gawin mo ito sa iyong sarili. Huwag mo akong idamay sa plano mong magpakamatay, patuloy ko na nakaramdam ng galit sa kanyang mga aksyon. Siya ay isang duwag na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magdusa sa mga consequences ng kanyang sariling mga aksyon. At gagawin niya akong kriminal. Tahimik lang akong tinignan ni Gabriel bilang tugon. Nang akala ko sa wakas ay nakakakita na siya, itinaas niya ang kamay ko hanggang sa dumikit ang dulo ng baril sa kanyang noo. Anong ginagawa mo? Tanong ko, pilit na kumawala, pero hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Nababaliw ka na ba? Itigil mo na to ngayon din. Naubusan ng dugo sa mukha ko nang hindi niya ako pakawalan. Paano kung hindi ko sinasadyang mahila ang gatilyo, at napatay ko si Gabriel sa lugar? Siya ay isang terrible husband, ngunit hindi ko nais na siya ay mamatay. Hindi ko rin ginustong maging mamamatay tao. Halatang wala sa sarili si Gabriel. Kailangan kong maging kalmado. Napalunok ako ng mariin at itinulak ang tumataas na takot sa aking puso, habang pinapanatili ang isang tuwid na mukha. Napabuntong hininga ako at sinigurado kong hindi dumapo ang mga daliri ko sa gatilyo, sa takot na hindi ko sinasadyang mahila ang gatilyo sa isang maling galaw. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila nagpatuloy ng tuluyan. Nabasag lang ito sa ingay ng aking mga gasgas na paghinga. Naririnig ko ang malakas na pagtibok ng puso ko sa dibdib ko. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang hanggan, binitawan ni Gabriel ang kamay ko at kinuha ang baril. Halos madapa ako sa likod dahil sa ginhawa. I'm sorry, bulong niya, pinananatili ang baril sa loob ng compartment ng sasakyan. Nang mawala na lang sa paningin ko ang sandata ay tuluyan ko nang pinakawalan ang hiningang kanina ko pa pinipigilan. Enough is enough, Gabriel. You're a grown man. Stop all your nonsense at iuwi muna ako ngayon. Yan ang pinakamaliit na magagawa mo para sa akin pagkatapos ng lahat, sumirit ako, pilit pinipigilan ang naninipis kong pasensya. Gusto niya ng divorce, kaya binigyan ko siya ng divorce. Bakit sinubukan pa niyang magbanta na magpapakamatay sa harapan ko? Ang aking kaawa-awang puso ay tumitibok pa rin ng 1 milya bawat minuto. Alam ni Gabriel na mahina ang puso ko. Sinubukan niya ba akong atakihin sa puso? Sumalubong sa akin ang mukha niyang puno ng guilt. Siguro sa wakas ay napagtanto niya na ang kanyang mga aksyon ay ganap na wala sa linya. I'm really sorry, Monica. Bulong niya, nginisiyan ko. Kung sapat ang paghingi ng tawad, walang mangangailangan ng mga pulis. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi ako sasagot, at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Sa kanya pinaandar ang sasakyan. Makalipas ang ilang minuto, binagtas ang sasakyan sa ilalim ng malakas na ulan. Ang biyahe papunta sa apartment ko ay maikli at tahimik. Nang tuluyang huminto ang sasakyan sa tapat ng gusali, agad akong bumaba ng sasakyan, ayokong makasama siya ng isa pang minuto. Pero bago ko pa mabuksan ang pinto ay pinigilan ako ni Gabriel sa pamamagitan ng marahang paghawak sa braso ko. I'm sorry sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo, Monica. Sana balang araw mapatawad mo ako. Bulong niya, nag-uumapo ang tono ng panghihinayang. Pagpapatawad, hindi makapaniwalang naisip ko habang nakakuyom ang kamao ko. Sinubukan lang niya akong barilin siya sa ulo. Kahit hindi niya ginawa iyon, baka hindi ko siya mapapatawad. Ang kanyang pagtataksil ay umukit ng malalim na sugat sa aking puso. Taon-taon bago ako makarecover dito. Totoo, ang oras ang maghihilom ng sugat, ngunit hindi nito mabubura ang peklat. Ang peklat ay palaging paalala na ang lalaking minsan kong minahal ay dinurog ang puso ko sa 1,000,000 piraso. Aabutin ako ng mga taon para kunin ang mga ito at gawing buo muli ang aking sarili. Nang hindi ko siya tinitingnan ay nagsalita ako. It's too late, Gabriel. Ang paghingi mo ng tawad ay hindi na mababawi ang mga pagkakamaling nagawa mo. Goodbye, huwag mo na akong guluhin pa. Inalis ko ang braso ko sa pagkakahawak niya.
Sa wakas, binitawan na niya ako. Binuksan ko ang pinto at dali-daling lumabas ng sasakyan. Binasa ng ulan ang damit ko, pero wala akong pakialam. Ang tanging nasa isip ko ay ang makalayo sa dahilan ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Dumiretso ako sa aking pintuan nang walang pabalik-balik na sulyap. Mabigat ang tingin ni Gabriel sa likod ko hanggang sa makarating ako sa pinto, at isinara iyon sa likod ko. Narinig ko ang pag-ungol ng makina bago paandarin ang sasakyan. Sana hindi na tayo magkita ulit, Gabriel. Bulong ko sa sarili ko, pinunasan ang luhang dumaloy sa pisngi ko. Mahal mo pa rin siya, hindi ba? Tanong ni Amelia na parang wala saan ang boses. Ang kanyang mga salita ay tila isang pahayag kaysa isang tanong. Ginulat mo ako, Amelia. Bulalas ko, pinapanood ko siyang bumaba mula sa makipot na hagdan. Hindi ko namalayan na nandoon na pala siya hanggang sa nakita ko siyang naglalakad pababa. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, dear, sabi niya sa dati niyang malambing na tono. Kailangan mo ba talagang marinig ang sagot? Kung sinabi ko bang hindi ko na siya mahal, maniniwala ka ba? No, nakikiramay na sagot ni Amelia. Ito ay isang tuwid na kasinungalingan, dahil iba ang sinasabi ng mga mata mo. Dagdag pa niya, hindi umaalis sa mukha ko ang mga mata niya. Bumagsak ang mga mata ko sa sahig bilang pagsuko. Inayos ko ang sarili ko bago tumingin ulit kay Amelia. Oo, mahal ko siya, sa wakas umamin na ako. Pero ang pagmamahal ko sa kanya ay napalitan na ng hatred. We are now each going our separate ways. That's the best way forward, sabi ko sa kanya. Nanginginig ang paningin ko sa luha habang sinasakal ang mga salita. Lumapit sa akin si Amelia at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ko. Ang pagpapagaling ay nangangailangan ng oras, dear. Kahit na hindi ka bumuti ngayon, balang araw ay magiging matatag ka. Kung kailangan mo ng makakausap mo, laging bukas ang pintuan ko para sa iyo. Salamat, Amelia. Nagpapasalamat ako na nakilala ko ang isang tulad mo. Lumawak ang labi ko sa isang matamis na ngiti habang nakatingin sa kanya. Para kang isang anak na hindi ko naranasan. Sabi niya, niyakap ako ng mahigpit. Pumunta ka na sa kwarto mo at magpalit ka ng damit. Tingnan mo kung gaano sila kabasa. Sipon ka kapag hindi. Ngumiti ako at tumango, at bumalik sa aking kwarto para maligo ng mabilis, at magpalit ng damit na komportableng tuyo. Nang sa wakas ay napahiga ako sa ibabaw ng kama pagkatapos matuyo ang aking buhok, napagtanto ko kung gaano ako pagod. Hindi lang paa ang sumakit, pati ulo ko sumakit. Ngunit ang sakit sa katawan ay walang halaga kumpara sa sakit sa aking dibdib. Alam kong ang 2 taong inaasahan kong mananatili sa tabi ko habang buhay ay wala na. Palagi mo akong gabayan, Mommy. Susubukan kong maging matatag para sa iyo. Sabi ko sabay kuha ng picture frame niya na itinago ko sa ilalim ng unan ko at inilapit sa dibdib ko. Nakapikit ng mariin, nagdasal ako sa Diyos na patnubayan niya ako sa tinahak kong landas, malayo kay Gabriel. Ngunit sino ang nakakaalam na nais ng Diyos na makita ko siyang muli, makalipas ang ilang buwan. Makalipas ang 4 na buwan. Nakipagsiksikan ako sa ilalim ng mga cover, nanginginig sa lamig. Ang manipis na layer na kumot na hinila ko hanggang baba ay hindi sapat para harangan ang lamig. Ang lamig ay tumagos sa aking mga paa, maging sa aking medyas, at naglakbay sa aking katawan. Ang isang basang tuwalya na nakatakip sa aking noo ay hindi sapat para mabawasan ang init ng aking katawan. Ang over-the-counter na gamot na binili ko sa pharmacy ay hindi rin gumagana. May sakit ako mula noong nakaraang linggo, ngunit hanggang ngayon ay walang palatandaan na ito ay mawawala. Naging seryoso akong nag-aalala tungkol sa aking kalusugan. Paggunita sa mga pangyayari nitong mga nakaraang buwan, ang ginawa ko lang ay manatili sa bahay pagkatapos bumili ng laptop para maghanap ng pansamantalang trabaho, habang hinihintay na matapos ang aking divorce. Nakakuha ako ng trabaho bilang isang freelance na manunulat online. Ang sweldo ay mas mababa kaysa sa aking trabaho sa hotel, ngunit sa praktikal na pagsasalita, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Pagsusulat lang ang ginawa ko bago ako nilagnat. Marahil ay pinaghirapan ko ang sarili ko at nagkasakit, pinagalitan ko ang sarili ko habang nanginginig ako sa kama. Inaasahan ko na dahil lang sa kadahilanang iyon. Sa sobrang sakit ko, kinailangan kong ipagpaliban ang aking pagbisita sa doktor upang matanggap ang aking medical report, at natatakot akong magkaroon ng ilang lihim na sakit na sumira sa aking katawan. Humagulhol, pinilit kong bumangon ang aking katawan. Inalis ko ang mainit na tuwalya sa aking mga templo, ibinabad ko ito sa malamig na tubig mula sa palanggana. Tumaas ang abdo sa aking lalamunan sa simpleng pagkilos, at bumaliktad ang aking tiyan. Parang gusto ko ulit masuka, pero wala na akong lakas para tumakbo sa banyo. Hindi ko man lang natupi ng maayos ang tuwalya bago ito itinakip sa aking mga templo. Napangiwi ako sa sakit ng ulo ko, humiga ako sa likod ko at pumikit. Patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas ng maliit na bintana ng kwarto ko. Nakakaaliw sa tenga ko ang ingay na nagpapaalala sa akin na buhay pa ako.
Itinaas ko ang kumot pabalik sa aking baba, humiga ako ng mas malalim sa mattress, inaabsorb ang kaunting init na maibibigay nito. Minutes later, nakatulog na ako ng mahimbing. Nagising ako kinaumagahan ng walang sakit sa ulo. Sa kabutihang palad, sa wakas ay nawala ang aking lagnat sa kalagitnaan ng gabi. Nakahinga ako ng maluwag, dahan-dahan kong inayos ang sarili ko at sumandal sa headboard. Pagtingin sa bintana, ang sinag ng sikat ng araw ay tumama sa maliit na siwang ng bintana. Sa paglipas ng bagyo at nawala ang aking lagnat, sa wakas ay maaari na akong pumunta sa klinik upang suriin ang aking mga resulta sa medikal. Kailangan kong siguraduhin na wala akong malalang sakit tulad ng aking mommy. Pagbangon ko mula sa aking higaan, muling tumaas ang apdo sa aking lalamunan at naging malabo ang aking paningin. Nakakuyong ng mahigpit ang mga kamay ko sa poste ng kama bilang suporta. Nanatili akong ganoon ng 1 minuto hanggang sa humupa ang biglaang pagkahilo. Bahagyang bumuti ang pakiramdam ko, tumakbo ako sa banyo ng mabilis at sumuka sa lababo. Namuo ang mga luha sa gilid ng aking mga mata, at namuo ang malamig na pawis sa aking mga templo habang nililinis ang laman ng aking tiyan. Bumagsak ako sa tiled floor ng banyo na parang lantang halaman, lahat ng energy ay nawala. Gayunpaman, ang aking puso ay patuloy na nagbomba ng ligaw sa loob ng aking tadyang sa pag-aalala. Nagkaroon ba ako ng karamdamang katulad ni mommy? Tanong ko sa sarili ko, takot na takot sa isiping iyon. May cancer din kaya ako? Ang cancer ay namamana, hindi ba? Tumulo ang masaganang luha sa aking pisngi. Pagsusuka, pagkahilo, at pagkalagas ng buhok. Iyan ang mga unang sintomas na naranasan ni mommy bago siya ma-diagnose na may cancer. Ilang linggo na rin akong nakakaranas ng parehong mga sintomas. No, kailangan kong tumigil sa pagkataranta. Hindi ako makapag-assume ng mga bagay-bagay. Kailangan kong kumuha ng kumpirmasyon mula sa doktor. Pinunasan ko ang pisngi ko gamit ang likod ng mga palad ko. Inhale, exhale, inhale, exhale. Inulit ko ang proseso hanggang sa humupa ang kaguluhan sa loob ko. Mga kamay na nakahawak sa lababo, pinilit kong bumangon. Unsteady ako noong una, pero pagkaraan ng ilang sandali ay nabawi ko ang aking balanse. Sa maliliit na maingat na hakbang, dahan-dahan akong lumabas ng banyo. Kinuha ko ang phone ko sa gilid ng kama, may isang text message mula kay Dr. Tara. Ayon sa kanya, handa na ang mga resulta ng medikal. Napalunok ako ng matagal. Inaasahan ko lamang ang normal na mga resulta ng medikal. Sa puntong ito ng aking buhay, sa aking lumiliit na ipon, kung saan ang lahat ay hindi kung ano ang tila, hindi ko kayang magkasakit. Pagkalagay ng phone ko sa kama, nahagip ng mata ko ang isang puting envelope. Pinulot ko ito, ngunit hindi ako kumilos para buksan muli. Sa halip, itinapon ko ito sa malapit na basurahan. Para saan? Alam ko kung ano yun. Ito ay isang letter mula sa abogado ng aking ex-husband na nagpapaalam sa akin na ako ay opisyal na isang malayang babae. Inaasahan ko na ang mga pagliliti sa divorce ay tatagal ng higit sa kalahating taon. Gayunpaman, nagulat ako nang makita ko ang letter sa aking pintuan 3 araw lamang ang nakalipas. Ginamit ni Gabriel ang kanyang impluwensya at pera upang pabilisin ang proseso ng divorce sa 4 na buwan lamang. Ganon siya kasabik na palayasin ako at pakasalan ng kanyang mistress. Tinupad ng aking ex-husband ang kanyang salita. After our last meeting at the cafe 4 months ago, hindi ko na siya nakita sa personal. Pero hindi ibig sabihin noon ay inalis ko na siya ng tuluyan. Ang kanyang mukha at ang balita ng kanyang nalalapit na kasal ay nasa mga papers. Shaking him off my thoughts, kinuha ko ang bath towel at nagtungo sa banyo para mabilis na banlawan. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ako ng banyo na naka-bath towel lamang. Pumili ng denim jeans at isang plain white t-shirt para sa aking outfit, tumayo ako sa harap ng full-length na salamin na binili ko noong nakaraang linggo at isinuot ang mga ito. There was something wrong with my outfit. I mumbled to myself, pinagmamasdan ang refleksyon ko sa salamin mula ulo hanggang paa. Noong una, hindi ko maituro kung ano ang mali, ngunit pagkatapos ng mahabang sandali ng pagmumuni-muni, sa wakas ay natanto ko kung ano ang mali. Nakayakap ang jeans sa mga hita ko sa paraang hindi nila nakasanayan. Medyo masikip din ang paligid ng midsection ko na nahihirapang huminga. Puno at pabilog ang mga dibdib ko, na nakaunat sa manipis na tela ng plain white na t-shirt. Parang tumaba ako ng konti. Nang mamatay si mommy, nawalan ako ng motivation na manatiling fit, ngunit kailangan kong mag-exercise muli kung hindi ay kailangan kong bumili muli ng bagong damit. At kung tumaba ako, baka magkasakit din ako. Bumuntong hininga, umalis ako sa salamin at pinatuyo ang aking buhok bago isuot ang mahahabang hibla sa isang maayos na nakapusod. Nang matapos ako, kinuha ko ang aking shoulder bag at nagmamadaling pumunta sa pinto, kung saan sana ay makatanggap ako ng magandang balita sa aking medical report. Maliwanag at bughaw ang langit na nangangako ng magandang araw sa hinaharap.
Sa wakas, pagkatapos ng mga linggo ng malakas na ulan, ang sikat ng araw ay sa wakas ay lumitaw mula sa abot tanaw. Inaasahan kong ito ay isang positibong tanda para sa aking buhay. Napunit ang aking tingin mula sa magandang kalangitan, pumara ako ng taxi at sumakay sa loob. Maya-maya, huminto ang taxi sa harap ng isang malawak na gusali. Nagbayad ako sa driver at naglakad na papuntang building. Pinagbuksan ako ng naka-uniforming guard ng glass door. Nakangiting nagpasalamat sa kanya, umakyat ako ng hagdan. Nang makarating ako sa taas, huminto ako saglit para habulin ang aking hininga. Ilang beses na akong umakyat sa hagdan para sa aking regular na check-up, at ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng sobrang pagod sa paggawa nito. Sa totoo lang, may mali sa akin. Hindi ko na napigilan ang takot at gulat na namumuo sa loob ko. Dati hindi naging ganito kahina ang katawan ko. Itinulak ang mga negatibong emosyon, huminga ako ng malalim at huminga, pagkatapos ay lumiko sa kaliwa kung saan matatagpuan ang klinik ng aking personal na doktor. Nakangiting sinalubong ako ng receptionist. Miss Monica, Doc Tara is expecting you, aniya, tumayo para salubungin ako. Walang ibang pasyente sa loob ng klinik maliban sa akin. Sa palagay ko ay nag-aalala ako sa aking kalagayan kaya dumating ako ng napakaaga na ang klinik ay bukas ilang minuto bago ako dumating. Please sit down for a moment. Alok niya, iminuestra ang sofa. Ginawa ko lang yun, kinailangan ko. Ang sakit ng tuhod ko sa pagod na pag-akyat sa hagdan. Parang babagsak ang mga tuhod ko kapag hindi ko sila hahayaang magpahinga sandali. Nawala ang receptionist sa isang pinto. Makalipas ang halos ilang segundo, lumabas siya mula rito. Maaari ka nang pumasok sa loob, sabi niya. Inipon ko ang lakas ko para tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa, at maglakad papasok sa opisina ni Dr. Tara. Kumalabog ang pinto sa likod ko. Please sit down Monica, iminuestra niya ang upuan sa harap ng office table niya. Sinunod ko naman ang sinabi niya sa akin. Mamamatay na ba ako, Doc? Ang tanong na lumabas sa labi ko bago ko pa napigilan ang sarili ko. Nakakatakot na magtanong, ngunit may karapatan akong malaman ang katotohanan. 4 months, walang gana na bulong ni Doc Tara habang tinitingnan ang medical result sa kanyang kamay. Ang matinding takot ay bumalot sa aking puso, humigpit ang aking daanan ng hangin at bigla akong nahirapang huminga. Namutla ang mga daliri ko habang nakahawak sila sa mesa bilang suporta. May 4 na buwan na lang akong mabubuhay. Pumikit ako ng malakas, umaasang darating ang pinakamasama. Cancer ba ito? Dinagdagan ko. Nakatitig sa akin ang mga brown na mata na nababalot ng makapal na pilikmata. Walang sinabi si Doc Tara. Hinihimas ng kanyang mga daliri ang mga kulot ng kanyang napakarilag na blonde na buhok na parang bumibili ng ilang oras upang isipin kung paano niya ibababa ang balita. Lalong lumakas ang suspense sa hangin habang lumilipas ang mga segundo. Hindi ko nakinaya ang suspense. Sobrang sikip ng dibdib ko, parang sasabog na ito dahil sa hiningang pinipigilan ko. Mamamatay ba ako? Ang tanong ay umalingaw sa aking mga tainga na parang dumadagandong na death bell. Nanginig ang buong katawan ko dahil sa hindi maipaliwanag na takot. Pardon me, Monica, pero ang mapangahas mong reaksyon ay nagpapatawa sa akin. Malayo ka pang mamatay. You're pregnant, sabi ni Doc Tara, sabay kagat sa ibaba ng labi para pigilan ang tawa. Nanlaki ang mata ko mula sa gilid ng mata ko, at bumagsak ang panga ko sa sahig. Pregnant, nag-alinlangan ako. Namumuo sa loob ko ang pagkabigla at pagkataranta. Akala ko mamamatay na ako. Yes, you are pregnant. In fact, you're 4 months into pregnancy, pagkumpirma niya, na ipinakita sa akin ang resulta ng medical examination. Congratulations, bulalas niya. For the very first time since I got there, ngumiti siya sa akin. Napatingin ako sa papel na parang hindi makapaniwala. Umiling ako, napanganga ako sa kanya, sigurado ka ba talaga, Doc? I'm 4 months pregnant. Tanong ko na ikinakunot ng kilay ko sa pagkataranta. I took 3 pregnancy tests in a row a month ago at lahat sila ay lumabas na negative. Paano iyon? Tanong ko na napalunok. Ang pagbubuntis ay hindi matutukoy sa pamamagitan ng isang over-the-counter test kit na nag-iisa. Nakaranas ako ng higit sa 100 mga kaso tulad ng sa iyo, Monica. Ang pagkuha ng negatibong resulta ng pregnancy test ay hindi nangangahulugan na hindi ka buntis. Maaari rin itong nangangahulugan na ang HCG ay hindi sapat na mataas para sa pagsusuri upang makita ang hormone sa iyong ihi. Detalyadong paliwanag ni Dr. Tara. Unti-unting bumagsak ang mga salita. Buntis ako. Namuo ang kagalakan sa loob ko, at tumulo ang mga luha sa gilid ng aking mga mata. Buntis ako. Inulit ko ang mga salita sa aking isipan. Sa wakas, hindi na ako nag-iisa. Pinunasan ang mga luha sa gilid ng aking mga mata gamit ang dulo ng aking mga daliri, sinalubong ko ang tingin ni Dr. Tara. I'm so happy, sabi ko sa kanya, pilit kong hinahabol ang aking hininga sa excitement.
Maaari mong tawagan ang iyong husband at sabihin sa kanya ang tungkol sa balita. Mabait na sabi ni Doktara. Pinales niya ang ngiti sa labi ko. No, napabuntong hininga ko, ang mga salitang parang mas masakit kaysa sa inaasahan ko. I'm sorry, Doc, bulong ko sa ilalim ng aking hininga, nahihiya sa pagkawalan ng composure ko. Nag-away ba kayong dalawa? Tanong niya, puno ng sympathy ang ekspresyon niya. Kahit na, sigurado akong matutuwa siyang malaman na magiging ama na siya. Nakangiting dagdag niya. Sa wakas ay nagpasya akong sabihin sa kanya ang totoo, huminga ako ng malalim. I got divorced, sabi ko sa kanya, agad na binura ang ngiti sa labi niya. Bahagyang nakaawang ang labi niya sa gulat. He is marrying his mistress today, dagdag ko sa mahinahong tono. I'm so sorry, it was insensitive of me to ask. I'm not Doc, it was a blessing in disguise. I have no regrets. I have my baby with me. Ang aking mga labi ay umabot sa isang tiwala sa sarili ng ngiti. Ngumiti naman si Doktara at iniba ang topic. Nasa maselang yugto ka pa ng pagbubuntis mo. I will write you some prescriptions for you and your baby. Sumulat siya ng note at inabot sa akin. Kinuha ko ang mga prescriptions mula sa kamay niya, inilagay ko ito sa loob ng aking bag. Nanatili ako sa klinik ng ilang minuto para makipag-chat sa kanya tungkol sa kung paano ko dapat pangalagaan ang aking katawan, at kung ano ang dapat kong kainin. Nang dumating ang isang bagong pasyente, tumayo ako sa upuan at sa wakas ay nagpaalam sa kanya, isang kamay ang nakapatong sa aking midsection habang kumakalam ang aking tiyan. I'm having a baby, and the baby was hungry. At dito na po, nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.